أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وطاعاتنا اللهم آمين. Ang lahat ng papuri at pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapala at kapayapaan mapasa ating propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikalimang araw po ng ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan taong 2021. At inshallah ngayon ay ang pag-uusapan naman natin ay ilan sa mga payo na pwede nating ibigay kung paano natin babasahin ang Quran, inshallah, sa mabiyaya at dakilang buwan na ito ng Ramadan. At walang duda na ang pagbabasa ng Quran ay kabilang sa mga pinaka mabuting gawain na pwede nating gawin sa buwan ng Ramadan, kung saan nakalaan ang napakalaki at napakaraming gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tulad kung paanong ang Ramadan ay tinawag na Shahrul Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ang buwan ng Ramadan kung kailan ibinaba ang Quran, gabay sa sangkatauhan at paglilinaw at paghihiwalay ng katotohanan sa kasinungalingan o sa kamalian. At ang pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan ay bagay na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ang basahin ng buo ang Quran sa buong buwan ng Ramadan. At nung huling taon kung saan siya ay binawian ng buhay, ay binasa niya ang Quran ng 2 beses at ito ay kanyang ni-review kay Jibril alaihi salam. So ang pagbabasa ng Quran ay isa sa mga gawain na inshallah ay dapat na mapagtuunan natin ng pansin at bigyan natin ng halaga at bigyan natin ng panahon at oras ngayong buwan ng Ramadan. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. So si Allah subhanahu wa ta'ala ay tinawag niya na ito ay isang mabiyaya at pinagpalang uri ng transaksyon o pakikipag-negosyo kay Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi niya, Innal ladhina yatluna kitaballah. Sila na palagian nagbabasa ng mga talata o ng aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqamus sala, at itinayo nila ang kanilang mga pagdarasal, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, at sila ay nagtutusto, sila ay gumagasta mula sa aming mga ibinigay sa kanila, ito man ay tago o ito man ay lantad, yarjuna tijaratan lan tabur. At dahil ang hangad nila ay ang hangad nila ay negosyo na kung saan ay walang pagkalugi. At alam natin na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung gaano kalaki ang gantimpala ng pagbabasa ng Quran. Na kung saan sinabi niya, man qara harfan fi kitabillah, sino man ang magbasa ng isang letra mula sa aklat ni Allah, falahu hasana, at meron siyang gantimpala, wal hasanatu bi ashari amthaliha. At ang isang gantimpala ay katumbas ng 10. Wala aqulu alif lam mim harf. At hindi ko sinasabi na ang alif lam mim ay isang letra. Ngunit alifun harf, ang alif ay isang letra, ang lam ay isang letra, at ang mim ay isang letra. So inshallah, ngayong araw ay pag-uusapan natin ng ilan sa mga bagay na dapat nating gawin tuwing tayo ay magbabasa ng Quran, at ilan sa mga payo na inshallah ay nababanggitin natin para nang sa ganun ay makatulong sa atin na sa ating pagbabasa ng Quran sa buwan na ito ng Ramadan. So una, ang naqra al-Quran ala at-tahara. So sa pagbabasa natin ng Quran, kinakailangan o isaisip natin na tayo ay dapat na nasa kalagayan ng pagiging malinis o kalagayan ng pagiging dalisay. So ang tinutukoy natin dito, of course, na tahara ay ang pagiging dalisay at malinis natin mula sa mga uri ng hadath. At ang hadath ay mayroong dalawang uri, ang hadathun asghar at ang hadathun akbar. Ang maliit na uri ng pagiging marumi at ang malaking uri ng pagiging marumi. So ito ang una sa mga
bagay na dapat natin na isaisip at isagawa bago tayo magbasa ng Quran. So siguraduhin natin na tayo ay nasa malinis. Kaya ang ilan sa mga ulama tinuring na ito ay wajib. At ang karamihan at ang inshallah mas kinakatigan ay hindi naman ito obligado. Ngunit ito ay kumaga kanais-nais na gawain na ikaw ay magbasa ng Quran na ikaw ay nasa tahara. Doon sa mga nagsabi na ito ay wajib, ay pinanghawakan nila ang talata nila subhanahu wa ta'ala sa Quran, la yamassuhu illa al-mutahharun. At hindi nila hinahawakan ang Quran liban ng mga dalisay o liban ng mga malinis. So sinabi ni Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yustahabbu an yaqra'a wa huwa ala tahara. Okay, fa in qara'aha muhdithan jaz bi ijma'il muslimin. Wal ahadith fihi kathiratun ma'rufa qala al imam al haramain wa la yuqalu irtakaba makruhan bal huwa tarikun lil afdal. So sinabi ni Imam Nawawi rahimahullah ta'ala na kanais-nais na basahin ng Quran na ang isang tao ay nasa kalagayan ng tahara. Ibig sabihin, ikaw ay nasa wudu. Ikaw ay nagwudu bago ka magbasa ng Quran. Fa in qara'a muhdithan. At kung babasahin naman niya ito na hindi siya nakapagwudu o nasira ang kanyang wudu, muhdithan, ibig sabihin, siya ay nasa kalagayan ng hindi pagiging dalisay o malinis. Okay? Sinabi niya, jaz, bi ijma'al muslimin. Ito ay pinapahintulot at ito ay napagkasunduan ng lahat ng mga ating mga ulama, wal ahadith fihi kathira. At napakaraming hadith na nabanggit patungkol dito, ma'rufa. Qala al-Imam al-Haramain, at sinabi ni Imam al-Haramain, wala yuqalu irtakaba makruhan. Hindi rin natin masasabi na ang ginawa niya ay isang makruh o isang gawain na hindi ka nais-nais, bal huwa tarikun lil afdal. Pero ang masasabi natin ay iniwan niya ang bagay na mas mainam, at ito ay ang pagbabasa ng Quran habang tayo ay nasa tahara. So ikalawang bagay, an nastaqbil al-qibla. So sa pagbabasa natin ng Quran, mainam na tayo ay humarap sa qibla. Haharap tayo sa qibla at ito ang sunnah. At sa tuwing tayo ay haharap sa qibla, tayo ay humaharap of course kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya at ang dalil dito ay ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibla wajhihi fa inna Allah qibla wajhihi idza salla. Kaya sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang sino man sa inyo ay nagdarasal o nagsasala, fala yabsuq, ay wag siyang dumura. Okay? Kung saan siya ay nakaharap. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ay kung saan siya nakaharap habang siya ay nagsasala o habang siya ay nagdarasal. So, ibig sabihin, sa harapan ng qibla. Okay? At kung tayo ay magbabasa ng Quran, ay tayo ay nagbabasa ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At ang ating mga binibigkas, ang mga sinasabi natin ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa mga mabuting asal o magandang pag-uugali kapag tayo ay nakikiusap sa kahit kanino man, ay tayo ay nakaharap sa kanya. Diba? Nakakabastos nga naman na kinakausap mo yung isang tao at nakatalikod ka sa kanya o sa iba ka nakaharap. Kaya paano pa kaya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Mas lalong higit na kapag ang kausap natin si Allah subhanahu wa ta'ala, ay nakaharap tayo sa kanya. At yun na ang nangyayari kapag tuwing tayo ay nagbabasa ng Quran. Kinakausap natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwing tayo ay nagbabasa ng Quran. Kaya magpakita tayo ng magandang asal o magandang pag-uugali. Kaya nga itinuturing na ang pagharap sa qibla, kapag tayo ay magbabasa ng Quran, kabilang sa mga mustahabbat o kabilang sa mga mainam o mga hinihikayat na gawin sa tuwing tayo ay magbabasa ng Quran. Kabilang din na makakatulong sa atin sa pagbabasa ng Quran ay ang pagpili ng lugar kung saan tayo magbabasa ng Quran. Okay, so dapat pumili tayo ng lugar na kung saan tahimik at makakapagtadabbur tayo sa ating pagbabasa ng mga talata ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, makakatulong sa atin yung lugar na yun kung saan tayo magbabasa para mag-isip, okay, at ma-visualize natin yung binabasa natin o makatulong sa atin para maunawaan, intindihin, at isipin ang mga kahulugan ng ating mga binabasa.
Okay, so ito ay magandang kumbaga isang bagay na dapat din natin na isa-isip dahil ang layunin kung bakit tayo nagbabasa ng Quran ay hindi para magbasa lamang. Okay? Dahil kung yun ang gagawin natin, wala tayong pinagkaiba sa mga players o ibig sabihin sa mga yung mga machine, okay, o mga MP3 kasi naririnig natin nagbabasa pero ang wala doon ay ang intensyon. So nagbabasa tayo ng Quran, ang garad natin dito, ang gusto natin dito ay para magkaroon ng kumbaga yung puso natin ay makaramdam ng mapalagay yung ating mga puso sa talata ng Quran dahil yun ang hatid ng Quran. Okay? Ayun ang hatid ng Quran sa atin, yung makaramdam tayo ng kapayapaan, makaramdam tayo ng pagiging yung puso natin nakakaramdam ng katahimikan, okay? Yung tranquility. Okay? At ito ang isa sa mga dahilan bakit tayo magbabasa ng Quran kasi gusto natin na mapalagay yung mga sarili natin. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Di ba sinabi ni Allah, hindi ba sa pag-alala kay Allah ay nakakaramdam ang puso ng katiwasayan, nakakaramdam ang puso ng katahimikan, nakakaramdam ang puso ng kapayapaan. Okay, so ang pagbabasa ng Quran ay isang napakalaking anyo ng dhikrullah o ng pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagka tayo ay nagbabasa ng Quran, na mainam na tayo ay pumili ng lugar kung saan tayo ay makakapag-focus, kung saan tayo ay makakapag-concentrate sa ating pagbabasa. Ang isa pa sa mga dahilan ba tayo nagbabasa ng Quran para maunawaan of course yung mga talata o yung mga ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi mo magagawang ma-realize o maisip o ma-internalize yung mga kahulugan ng mga talata na binabasa mo kung babasahin mo yung sa lugar na maraming disturbo. Kung babasahin mo yung sa lugar na hindi ka makakapag-concentrate, hindi ka makakapag-focus. Okay? So, pumili tayo ng lugar na kung saan may katahimikan. Napaka-importante nun. Nang sa ganon, maisa katuparan natin yung dahilan bakit talaga tayo nagbabasa ng Quran. Okay? Dahil kaya isipin natin, di ba, pagka ikaw mag-isa ka lang at meron kang gustong pag-isipan ng malalim, mas gusto mo na ikaw ay nag-iisa. Mas gusto mo na ikaw ay nag-iisa kasi walang disturbo, okay? At nakakausap mo yung sarili mo, yung isip mo, yung puso mo. Okay, dahil meron kang focus, nagkakaroon ka ng concentration. Okay, so pagka nagbabasa tayo ng Quran, dapat ganun din yung sitwasyon. Dapat ganun din yung kalagayan, tahimik. Okay, dahil ang binabasa mo salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya importante na pagkatapos mong magwudu ay pumili ka ng lugar na kung saan magiging komportable ka at tahimik at makakatulong sa'yo para maintindihan mo at maramdaman mo yung pagbabasa, yung ginagawa mong pagbabasa ng Quran. So, pang-apat na inshallah, dapat mula sa mga bagay na dapat isaalang-alang natin kapag tayo ay magbabasa ng Quran, ngayong buwan ng Ramadan, ay ang pagpili din ng oras. Okay? Yung importante din na gawin natin yun sa oras na, tayo ay komportable. Okay, at ang pagpili ng tamang oras para sa ating pagbabasa ng Quran ay una, siyempre mararamdaman mo na yung pagpapahalaga sa gawain na yun. Kasi kapag ka nagtakda ka ng oras para sa isang gawain, palatandaan yun na yung bagay na yun ay pinlano mo. Palatandaan yun na yung bagay na yun ay binigyan mo ng importansya at pagpapahalaga. Okay, so kaya nga ang payo natin sa buwan ng Ramadan, magtakda tayo ng oras. Okay, kung saan yun ay ang nakikita natin na maganda na oras para tayo ay magbasa ng Quran.
Okay? At isa sa mga magandang oras para tayo ay magbasa ng Quran, of course, wa Quran al-Fajr. Inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, at ang Quran sa oras ng Fajr. Tunay na ang Quran sa oras ng Fajr ay bagay na sinasaksihan. So ang ang usual kasi na schedule nating mga Muslim pagka Ramadan, kumigising tayo bago mag-Fajr dahil tayo ay magsusuhur. Kasi ang pinakamainam na oras ng suhur o pagkain sa madaling araw ay yung mga huling oras ng madaling araw bago ang pagputok ng buwang liwayway o bago ang oras ng Fajr. So itong oras na to, magandang oras din ito para tayo ay magbasa ng Quran. Okay, bago ang Fajr o yung thuluthul akhir min al-layl o yung huling tatlong gabi ng ikatlong bahagi ng gabi, magandang oras to para tayo magbasa ng Quran, magandang oras to para tayo magsala ng tahajjud. Okay? At gayon din yung oras na pagkatapos ng Salatul Fajr. Okay, so pagkatapos ng Fajr, maganda na maglaan ka rin ng ilang minuto o kalahating oras o isang oras, okay, para mas maganda para ikaw doon sa oras na yun, ikaw ay magbabasa ng Quran. Habang ikaw ay naghihintay ng pagsikat ng araw para makapagdasal ka rin ng Salatul Duha. Okay, so itong oras na to, napakagandang oras para tayo magbasa ng Quran. Dahil sa mga oras na to, ang isip ng tao ay malinis pa. Okay, ang isip ng tao hindi pa pagod. Diba? Kaya mas nakakapag-isip ka ng maganda. At ito ay sikreto din ng mga nag-memorize ng Quran. Kaya ito yung dun sa mga nag-memorize ng Quran, alam natin na ito yung pinakamagandang oras talaga para tayo magsaulo dahil fresh yung isip mo. Okay? Nakakapag-isip ka ng maganda, mas madaling tumanggap yung isip mo dahil hindi pa pagod eh. Basta pagka nagbabasa ka ng Quran o nagme-memorize ka ng Quran, talagang mas madaling mag-memorize ng Quran sa oras na to. Okay, so ito ay isang kabilang sa mga pinakamagandang oras para tayo magbasa ng Quran. Ang pagkatapos ng Salatul Asr, magandang oras din para tayo magbasa ng Quran o para tayo magbasa ng mag-memorize ng Quran. Dahil yung sa mga natutulog ng tanghali o yung tinatawag natin na kailula, okay, gumigising tayo para sa Salatul Asr at pagkatapos ng Salatul Asr, tulad din ng pagkatapos ng Salatul Fajr, ang isip mo ay nakapagpahinga. Okay? So nakapagpahinga yung isip mo, mas madali para sa iyo na mag-isip, mas madali para sa iyo na mag-concentrate at mag-focus sa binabasa mo o sa ginagawa mo. Kaya isa rin ito sa mga oras na tinuturing na maganda para tayo ay magbasa ng Quran. So ang ikhtiyar al-waqt al-munasiba o ikhtiyar al-waqt al-munasib o yung pagpili ng tamang oras pagbabasa ng Quran ay inshallah isaalang-alang din natin sa ating pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan. So panglima, syempre ang pagbabasa ng Quran ng taimtiman. Qiraatul Quran bil khusyu' wat tadabbur. Nabasahin natin yung Quran na tayo ay taimtim, na tayo ay may concentration at binabasa natin yung Quran na merong paghahangad na maunawaan at maintindihan yung mga kahulugan ng mga telata na binabasa natin. Okay? Yung mga nakakaunawa at nakakaintindi na ng Quran, mas nakikita natin malaki yung tutulong kapag naintindihan mo yung binabasa mo. Mas madali mo siyang maisaulo, makakatulong talaga sa iyo. Ngayon, dun sa mga hindi pa, at least, pag-aralan natin kung paano magbasa ng Quran. Sana sa buwan ng Ramadan na ito, matutunan man natin magbasa kahit mabagal. Kasi wala naman nagsimula na magaling agad magbasa ng Quran. Diba? Pero ang importante, nandun yung intention mo at yung pagsisikap mo na matutunan na basahin yung Quran. So, samantalahin natin, inshallah, itong mga panahon na ito at konti yung mga activities natin dahil limitado dahil sa sitwasyon, dahil sa COVID. Okay, madalas nasa bahay tayo at kung tutusin, marami talaga tayong bakanting oras. So samantalahin natin inshallah yung pagkakataon na tayo ay matutong magbasa ng Quran. Nabanggit natin yung ilan sa mga malalaki at mga malaking gantimpala ng pagbabasa ng Quran. Inshallah, kasama nung ating iman, kasama nung ating paniniwala at pananampalataya,
At yung paghahangad natin na makuha at makamtan yung mga gantimpala na ito na ipinangako ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, inshallah gamitin natin o gawin natin yun na motivation. Okay, para tayo ay matutong magbasa ng Quran. Okay, para doon sa mga marunong na magbasa ng Quran pero hindi pa sila ganun talaga kagaling o kay expert sa pagbabasa ng Quran, kaya magandang chance na rin pa rin ito para ma-practice natin. So kung marunong ka na magbasa ng Quran, hindi sapat, hindi ka hihinto doon. Okay, wag tayong huminto doon. Magtakda ka ng ilang pages araw-araw, inshallah, dumating yung panahon na lahat tayo, okay, o tayo ay magkaroon ng kakayahan na basahin yung buong Quran. Sa susunod na Ramadan, inshallah, ang maging intention natin ay matapos yung buong Quran. Diba? So, kung meron tayong ganitong kaisipan, meron tayong ganitong plano, at meron tayong ganitong kagustuhan, hindi malayo na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tutulungan tayo. Lalo kung tayo ay totoo sa bagay na ito na gusto talaga natin na matutunan, na mabasahin ng Quran, hindi ipagkakait sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung kakayahan na yon o yung pagkakataon na yon, basta ipakita natin sa Kanya na tayo ay tapat at totoo na gusto natin talaga matutong magbasa ng Quran. At alhamdulillah, mag-isa ito sa mga benefits ng social media na kahit nasa bahay tayo, ay pwede pa rin tayong matutong magbasa ng Quran. Okay? Ngayon, maraming nag-aaral online. So, isa sa mga advices natin na inshallah, magatingnan natin yung mga online courses, mga Islamic online courses na ino-offer ng ating mga ustad o ng ating mga scholars. Okay? At sumali tayo. Okay? Magsaliksik tayo ng kaalaman kahit sa pamamagitan ng social media. Okay? At gamitin natin ito bilang na advantage. Okay? Para tayo ay mapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi sana maging dahilan itong social media na to na tayo ay makagawa ng kasalanan o tayo ay makagawa ng pagsuway kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa halip ay maging daan para tayo ay mas mapalapit sa Kanya sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa tulad ng pag-aaral, tulad ng pagbabasa ng Quran. Okay? Ngayon, subhanallah, kapag ka Muslim ka, at wala kang application ng Quran sa cellphone mo, hindi mo naintindihan kung paano magti-take advantage sa technology na ito. Okay, kaya nga sa cellphone na yan, nakakapagbasa ka makakapag-aral ka ng tafsir, makakapagbasa ka ng Quran, makakapag-aral ka ng fiqh. Okay, pagka meron kang hindi naintindihan, makakapag-message ka kay ustad, makakapagtanong ka kay sheikh, makakapag-video call ka, makaka-attend ka ng mga conferences, makaka-attend ka ng mga seminars, makaka-attend ka ng mga courses. Diba? So, tingnan natin yung good side ng technology na ito dahil ang bagay na ito ay supposedly dapat makatulong sa atin. Okay? At kung ang intention para makatulong ito na mapadali yung buhay ng tao, inshallah ay gawin din natin na maging daan din ito, paraan din ito, o tools din ito na para mapadali yung paghahanda rin natin sa kabilang buhay, which is mas importante. Okay, so pang-anim na bagay na isaalang-alang natin pagka tayo magbabasa ng Quran ay ang basahin natin ito na pinapaganda natin yung ating boses o pinapaganda natin yung ating pagbabasa. At ito ay sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kabilang sa mga bagay na dapat isaalang-alang natin sa ating pagbabasa ng Quran. Dahil banggit ang napakaraming hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol dito. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." So ito ay isang kautusan mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, mas pagandahin ninyo, palamutian ninyo ang Quran sa pamamagitan ng mga boses ninyo. Okay? Ngayon, hindi ibig sabihin na magandang boses ay yung tono o yung melody ng pagbabasa mo, pero nakita natin subhanallah, iba-iba ang boses ng tao. Pero kapag isang nagbabasa ng Quran, anuman yung boses niya, totoo ito. At napatunayan, nakikita natin ito, naririnig natin na ito, kahit hindi kagandahan ng boses ng isang nagbabasa ng Quran.
Pero kapag ka naunawaan at naintindihan niya o pinag-aralan niya yung ahkam ng tajwid o yung mga rulings, yung science, okay, ng pagbabasa ng Quran, kahit na hindi ganun kaganda yung boses niya, kapag ka ikaw ay nakakaintindi ng pagbabasa ng Quran o marunong magbasa ng Quran, kapag ka nakarinig ka ng ganun, parang gumaganda yung pagbabasa ng Quran sa isang nakikinig. Kasi alam mo na yung pagbabasa, isa sa mga pamantayan, nagiging basihan mo ng magandang pagbasa ng Quran ay ang pagbasa nito ng binibigay yung mga karapatan ng bawat letra na binibigkas mo sa pagka ikaw ay nagbabasa ng Quran. At yun yung ibig sabihin ng tajwid. Okay, yun yung kahulugan ng tajwid, i'ta o yung pagbibigay ng karapatan ng bawat letra mula sa mga makharij niya o yung tamang pagbigkas, yung tamang haba, yung igsi ng binabasa mo na binabasa mo na salita o aya mula sa Quran. So ang pagbabasa ng na pinapaganda yung boses mo ay bagay na ipinagutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Laysa minna man lam yataghanna bil Quran." Hindi kabilang sa amin na ang sino man na hindi niya kinakanta. Okay? Ito yung word na siguro mas kasi ang term is man lam yataghanna, ang hindi kinakanta. Of course, may sa atin maaring iba yung implication ng sinabing kinakanta, pero ang tinutukoy natin dito ay yung pagpapaganda ng boses natin. Okay, so ito ay pagka ito ay nasa isip natin pagka tayo ay nagbabasa ng Quran at isinaalang-alang natin, sa intention pa lang natin na yon ay mas nadadagdagan yung gantimpala o yung reward na bibigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagbabasa ng Quran. Ngayon, isang bagay o isang tanong na pagka tayo ay nagbabasa ng Quran. Okay? Ang ilan kasi ay napapaiyak. Kaya ano nga ibig sabihin pagka ang tao ay umiiyak sa pagbabasa ng Quran? Pwede ba tayo na umiyak pagka tayo ay nagbabasa ng Quran? Ang bagay na ito, kung pag-aaralan natin ang sira at ang gawain ng mga sahaba, ito ay isa sa mga palatandaan ng ang nagbabasa o ang pagbabasa mo ng Quran ay hindi lang sa bibig. Okay? Kasi ang sabi nga nila, ang luha ay palatandaan ng buhay na puso. Kaya kapag naantig ang puso natin, nakakaramdam tayo, okay, at yung emosyon natin, nadadala tayo ng emosyon natin, napapaluha tayo. Kaya at yun ay nangyayari minsan kapag tayo ay nagbabasa ng Quran. So ang bagay na ito ay hindi masama at hindi rin dapat pag-isipan ng masama ang sinuman na napaiyak sa pagbabasa ng Quran. Dahil ang mga sahaba, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, napapaiyak sila sa tuwing sila ay nagbabasa ng Quran. Okay? At minsan malaki may naitutulong 'yon kapag naiisip natin na sa ating pagbabasa ng Quran na unawain yung mga talata. Okay, na intindihin yung ibig sabihin ng mga binabasa natin ng mga talata mula sa Quran. Sinabi nila Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sinabi nila Subhanahu wa Ta'ala sa Quran na ang mga nananampalataya, ang mga tunay na mga mananampalataya, alladhina idza dhukira Allah, sila na kapag nababanggit si Allah, wajilat qulubuhum, ay nakakaramdam ng takot ang kanilang mga puso. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. At sa tuwing binabasa ang mga talata ni Allah sa kanila, binabasa ang Quran sa kanila, zadathum imana, ay tumataas yung kanilang mga pananampalataya at yung kanilang paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala patungkol sa pag-iyak habang tayo ay nagbabasa ng Quran. Wa qad waradat fihi ahadithun kathira, at marami ang naisalaysay na hadith patungkol dito, wa athar salaf, at gayon din mga salaysay patungkol sa mga naunang henerasyon. Famin dhalika, ang kabilang dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, iqra'ul Quran, basahin ninyo ang Quran, wabku, at kayo ay umiyak, fa in lam tabku fatabakaw. At kung kayo ay hindi mapaiyak, ay mag-iyak-iyakan kayo.
Okay? Wa an Umar bin Khattab, at sinabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, siya ay nagsala kasama ng jama'a ng Fajr, faqara surat Yusuf. At ang binasa ni Umar bin Khattab ay surat Yusuf, fabaka hatta salat dumu'uhu, hanggang sa tumulo ang kanyang luha, kaya at mabasa yung kanyang balbas. So ang pag-iyak sa pagbabasa ng Quran ay isang magandang palatandaan. Okay? So ito ay ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, pinagutos niya, at ginawa ng ating mga salaf. Okay? Kabilang din sa mga sa alang-alang natin, inshallah, o sa pagbabasa ng Quran, kapag tayo ay nadadaan sa mga aya o mga talata ng Quran na kung saan ito ay nakakapagpalambot ng puso. Okay? Ang pag-ulit ng pagbasa ng mga talata na ito, ibig sabihin 2 beses, 3 beses mong ulitin, 3 beses, 4 na beses, ang isang talata, ito ay ginawa rin ng mga salaf. Ginawa rin ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya minsan, mapapansin ninyo, kapag minsan ng mga nagsala tayo, di ba? Ang imam, napapahinto siya sa isang aya, sa isang talata ng Quran. At inuulit-ulit niya yung pagbasa na yun. At hanggang sa tumulo yung kanyang luha at mapaiyak siya. Kaya ito ay pagbubuhay ng puso natin sa pagbabasa ng Quran. Okay? Kasi ang pag-iyak ay tanda ng emosyon. At ang emosyon habang tayo ay nagbabasa ng Quran ay palatandaan ng buhay na puso. Okay, so itong bagay na ito, inshallah, kabilang din sa mga isinasalang-alang kapag tayo ay nagbabasa ng Quran. Sinabi pa na, inna khushu' al-qalb 'inda qira'ati ayatin bi'ayniha yu'addu ghanimatan la budda min kansiha. Ang pagbabasa ng Quran na mayroong taimtimang puso o kumaga ang ating mga puso ay nakakaramdam ng takot sa tuwing tayo ay nagbabasa, ay ito ay isang ganima. Ibig sabihin, parang ito ay isang kaloob din ni Allah subhanahu wa ta'ala habang tayo ay nagbabasa ng Quran. Kaya ang pag-iyak, ang pagpaulit-ulit ng isang talata hanggang sa maramdaman mo yung ibig sabihin ng talata na yon, ay isang gawain din na isinasaalang-alang natin sa tuwing tayo ay magbabasa o nagbabasa ng Quran. Subhanallah, tingnan ninyo yung isang mabuting bagay o isang mabuting gawain. Sabi nga, ito ay tulad ng, parang ito ay nanganganak. Diba? Subhanallah, diba, tuwing Ramadan, na-experience natin madalas kapag nagsasala tayo ng tarawih at ang imam ay napaiyak sa isang talata. Hindi ba naranasan o nakikita natin kung paanong yung mga nagsasala sa likod ay napapayak din at sunod-sunod hanggang sa marinig mo yung hanin o marinig mo yung hikbi, yung iyak ng mga mananampalataya dahil sa talata na ito ng Quran. At minsan, ikaw, kahit hindi mo naunawaan at naiintindihan mo yung aya, kaya nararamdaman yun ng puso mo at hindi mo mapigilan na ikaw din ay napaiyak. Di ba nararamdaman natin ito? Di ba nararamdaman natin ito? Dahil ang puso nangungusap. Ang puso ng mga mananampalataya ay nangungusap. Kaya at ang nagpapagalaw sa mga puso na ito, habang tayo ay nagdarasal o nagsasala, ay mga talata ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kaya nga, kahit hindi mo naintindihan, kapag narinig mo na yung hikbi, yung pag-iyak ng mga kasama mong Muslim na nagsasala, yung pag-iyak ng imam, okay? Naiintindihan at naunawaan nyo ng puso mo, naintindihan nyo ng kaluluwa mo. Kaya at doon ay umiiyak din siya, nakakaramdam siya. So ito ay magandang palatandaan. Kaya nga, wag mong pigilan ang bagay na yun at hayaan mong lumabas. Subhanallah, si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu na binanggit na talagang siya ay iyakin. Okay? Kung sasalita natin, iyakin siya sa pagkatuwing nagbabasa ng Quran sa kanyang sala. Kasi Umar bin Khattab radiyallahu anhu, kilala siya na talagang tough at matigas at matapang, malakas na pagkatao. Pero sa harapan ng mga talata nila subhanahu wa ta'ala,
ay umiiyak din siya. Ang Uthman bin Affan, ang Ali radhiyallahu anhu, mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at sila ay napapaiyak sa pagbabasa ng Quran. At jazakallahu khair, nabanggit din na si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ay sinasabihan niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbasa ng Quran, at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napapaiyak. Okay? At subhanallah, maraming mga talata, maraming mga salaysay, mga hadith at mga athar ng ating mga salaf kung paanong ang kanilang puso ay napapagalaw sa pagbabasa ng Quran. At inshallah, ito nga pagbabasa ng Quran ay gawin nating maging habit sana natin ito ngayong Ramadan. Okay, maging kabilang o mapasama sa mga bagay na maging makagawian natin ang magbasa ng Quran, na kahit tapos na yung Ramadan, hindi man bawat sala o hindi man bawat pagdarasal ay nakakapagbasa tayo ng mga pahina o mga pages mula sa Quran, kahit mga isang beses o dalawang beses sa isang araw. Kahit sa pagtatapos ng Ramadan ay magkaroon at makakita tayo ng oras na ilalaan natin sa pagbabasa natin ng Quran. Kaya tandaan natin na ang Quran ay ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagmamahal sa Quran ay pagpapakita ng pagmamahal natin sa ating reliyon, pagmamahal sa ating din. Kaya pahalagahan natin ang pag-aaral ng Quran, pahalagahan natin ang pagbabasa ng Quran, at ang buwan ng Ramadan ay palagi na nagpapaalala sa atin. Okay, na tayo bilang mga Muslim, ang ating dustur o ang ating pundasyon ng ating paniniwala ay nasa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya inshallah, sana ay maging bahagi ng ating buhay, maging bahagi ng ating buhay araw-araw at oras, araw-araw na buhay natin. Okay? Ang pagbabasa ng Quran, at inshallah itong Ramadan na ito ay makatulong. Okay? Para dun sa mga hindi pa nakakapagbasa ng Quran, samantalahin natin, at wag sana na maging dahilan yung oras o yung edad o ano pa mga bagay para makapigil sa atin na matutunan na basahin ang Quran. Okay? At ito ay simpleng pagpapakita lang natin ng pagpapahalaga natin sa ating reliyon. Kaya nakakalungkot yung mga Muslim na subhanallah, binigyan nila subhanahu wa ta'ala ng lahat ng oras, lahat ng pagkakataon, pero hindi sila nagsisikap, hindi man lang sila naglaan ng panahon o oras para pag-aralan ang Quran. So inshallah, magising tayo sa katotohanan na ito, at makita natin, yung ma-realize natin kung gaano kalaki yung nawawala sa atin na mga gantimpala, awa, kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi tayo nagsisikap mag-aral ng Quran. Itong pag-aaral ng Quran, palatandaan ng iman ng isang tao. Okay? Kaya inshallah, pagsumikapan natin na pag-aralan ng Quran, basahin ng Quran, itong buwan ng Ramadan, at yung mga nabanggit natin na mga bagay na isa sa alang-alang i-consider natin sa tuwing tayo ay magbasa ng Quran, yung sunnah, ipatupad natin. At inshallah, gantimpalaan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at gawin niya bawat isa sa atin na maging totoo at makatotohanan na ang buwan ng Ramadan ay ang buwan ng Quran sa bawat isa sa atin. Inshallah. So, makita-kita po muli tayo bukas, at hanggang sa muli po. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.